Lahat, muli nagpapasalamat po ako sa inyo sa katapatan sa pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Amen? At ito po ang ating kailangan bilang mananampalataya, ang salita ng Diyos, kalakasan, kaligtasan at pagpapala. Una sa lahat, nais ko pong pasalamatan yung ating pong mga bisita. Isa pong kagalakan sa aming mga pastor na kayo po ay makasama po namin sa dalawa. Hindi ko po mabanggit ang inyong pangalan kasi hindi ko po kayo kilala. Pero salamat sa Panginoon, salamat sa buhay ni Sister Virgie, na siya po ang ginamit ng ating Panginoon para po kayo ay makakapunta rito. Pero ginamit lang po siya ng Panginoon, pero talagang po ang may plano at may kagustuhan po nito, ang kalooban po ay ang ating Panginoon, kaya po kayo nandito. Kasi may plano po sa inyong dalawang buhay, gagamitin po kayo ng ating Panginoon at papalain po kayo ng ating Panginoon. Gagamitin kayo ng Panginoon upang ang inyong mga pamilya ay magkaroon po ng tamang relasyon sa ating Panginoon at kaligtasan. Kaya nais ko pong sabihin po sa inyo na wala naman po kaming itinataas na relihiyon, kundi ang itinataas po ng Victory Church International Christian Ministry ay tamang relasyon po sa ating Panginoon at hindi po kayo nagkamali ng pinuntahan. Kaya welcome po, isa pong kagalakan po sa aming mga pastor. Mahal po namin kayo sa Panginoon at kayo po yung aming mga bunga ng panalangin. Salamat po, mahal po namin kayo. Sa inyong lahat, mahal po namin kayo. Glory to God. Okay, yun. Sige, napakagandang tema ng ating buwan, Unleashed, Gifted for His Glory. Yung ating mga karunungan ay dapat ay magamit natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa inyo pong mga may karunungan, talento, ipagamit po natin sa ating Panginoon, wag po natin niyang itago. Amen. Dahil ang ating Panginoon ang nagbigay ng talento sa ating buhay, kailangan po natin ibalik sa Kanya para siya po ay ating maparangalan. Amen. Kaya yun. Sige po, tayo po ay, yun, ang church po pala na ito mga kapatid, ito po ay isang tahanan na kailangan pong marami pong mga gamutin sa ating buhay. Kasi as a tao, as a people, marami po tayong sakit sa ating buhay kahit po tayo ay matagal ng mananampalataya. Marami pa rin tayong sakit na hindi maggamot-gamot. Pero kung isusurrender, isusuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoon, totally isusuko natin, magkakaroon po ito ng kagalingan. Pero kung hindi po natin ito susuko sa ating Panginoon, yung mga bagay-bagay na sa ating buhay ay sakit, malabo po itong gumaling. Kaya ito po, church na po ito po ay hospital, at ang tanging magpapagaling po sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya hindi po tayo nagkamali ng ating pinuntahan. Kaya kung po tayo ay natatamaan sa mensahe ng ating Panginoon, magpasalamat po tayo kasi hindi pa manhid ang ating puso, hindi pa manhid ang ating buhay sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya pasalamat tayo kung tayo talaga nakukumbikta pa. At ito po ang kailangan natin na huwag maging manhid, huwag maging bato ang ating puso pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Kailangan buksan natin ito, tanggapin natin ito, ang mga salita ng Diyos, dahil ito po ang makakapagbago sa ating mga anak ng Diyos, sa mga tinawag ng ating Panginoon. Amen? Ang ating pong gawain is 2 hours lang po ito. Napakaikli po para sa ating mga mananampalataya. Napakaikli po, 2 hours lang po. Yung 2 hours na yon, ang paghahayag ng salita ng Diyos is para mga 30 minutes lang po yan, 30 minutes. Kaya kung po kayo mapapatagal, mapapasarap ng pangangaral ng salita ng Diyos, huwag niyo naman po akong tulugan kasi bihira po akong tumayo sa inyong harapan at huwag niyo po akong tulugan. Inuwain po natin, intindihin natin. Kasi po tayo is nakakapag-ubos ng oras sa mga wawalang kwentang bagay. What more pa kaya itong salita ng Diyos? Dapat ito po yung ating pagtuunan. Kasi ito po ang makakapagligtas sa atin. Ito po ang makakapagbago sa ating buhay. At ito po ang magpapala sa atin. Amen? Kaya huwag po kayong tumulog. Baka po kayo ibang nakatulog, mahulog po kayo sa upuan. Amen? Salamat sa Panginoon na kayo pag nahulog sa upuan, nasa tahanan kayo ng ating Panginoon. At least, nasa tahanan tayo. Amen? Salamat. Nakapatayo yung ating mga bisita. Mahal po namin kayo. Okay. Sige po, patuloy na po tayo. At bago po tayo pumurusit sa salita ng Diyos, meron lang po akong ipa-plus na title or video. Pero yun nga, nais ko po daling ko po kayo sa title na Do You Know Your Purpose in Life? Yeah, yun po yung ating pag-aaralan ngayon, or title, or topic, or tema, DEM. Yeah, maraming ibig sabihin, no? Title lang, ang daming pasurut-subot. Dapat isa na lang, mensahe, no? Okay, sige, Sister Nori, Brother Justin, paki-plus po muna yung ating video. Ayan.
para masiyahan tayo. Yan. Sige po, pakiunawa nyo na lang po yung bidyong yan. Yan. Si Tommy at si Jenny ay dating mabuting magkaibigan, kapwa mga mananampalataya sa Panginoon. Subalit ang kanilang buhay ay naging magkaibang landas. Si Tommy ay nakatuon sa paghahanap ng kayamanan, tinatamasa ang marangyang mga kotse at mga bahay, ngunit bihira siyang manalangin at pinababayaan ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Sa kabilang dako naman, inuna ni Jenny ang Diyos sa kanyang buhay. Bagaman namuhay siya sa kahirapan, araw-araw siyang nanalangin at nagbabasa ng Biblia at isinasagawa ang mga turo ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay napuno ng kapayapaan ng Diyos. Sa huli, nang sila ay namatay at tumayo sa harap ng luklukan ng paghatol ng Diyos, si Tommy ay ipinadala sa impyerno, habang si Jenny ay malugod na tinanggap sa langit. Ipinaalaala nito sa atin na huwag ng labis na maghanap ng material na kayamanan, kundi ilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay at tumuon ng pansin sa pagbuo ng kaugnayan sa Kanya. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung sumasang-ayon ka, Amen. Amen. Hallelujah. Wow, grabe. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe, no? Yun. Talagang nababagbag yung puso ko sa mga ganitong bagay sa ating mga mananampalataya or Kristiyano. Kaya, yun. Makita niyo po mga kapatid, dalawang magkaibigan po siya. Una, magkasama sila sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pero marahil, sabi ko nga, yung isa dyan parang hindi niya alam ang purpose ng kanyang buhay. Hindi niya alam. Kaya nga, do you know your purpose in life? Marahil, hindi niya talaga alam yung lalaki. Kaya ganun ang kanyang sinapit. At yun namang isang babae, talagang alam niya na yung kanyang buhay ay para sa Diyos. Kaya nagpatuloy siya, nagsumikap siya, at yun po, nakamit niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya, yun, sa bawat isa sa atin, matagal na tayong mananampalataya, matagal na tayong naglilingkod sa ating Panginoon na minsan po ba, natanong niyo na ba sa ating mga sarili kung anong ating purpose ng ating buhay? Natanong niyo na po ba? Yon, kasi kung hindi po talaga alam ng bawat isa sa atin, dapat po natin itong pagsikapan, alamin kung ano po talagang purpose at layunin ng ating buhay para sa ating Panginoon. At ang bawat isa sa atin mga kapatid, meron po tayong layunin sa buhay. Kaya po ikaw at ako na andito sa church, sa tahanan ng ating Panginoon, dahil meron po tayong layunin ng ating buhay. May layunin po mga kapatid. For example, mga kapatid, tubig, nilikha, nilalang ng ating Panginoon. May purpose yan, may layunin yan, tubig. Ang tubig, pag ang inilagay mo ang isda sa tubig, mabubuhay. Pag tinanggal mo ang isda sa tubig, mamamatay. Ang tubig, mananatiling tubig. Isa pa, ang lupa. Pag tinamnan nyo ng puno ng mga halaman, ang halaman, mabubuhay. Pag tinanggal nyo po ang puno at ang halaman sa lupa, mamamatay. Ang lupa, mananatiling lupa. Amen? Hallelujah. At ang tao, pag inalayo mo sa Diyos, kapares nating mananampalataya, pag tayo wala sa Diyos at lumayo tayo sa Diyos, ang tao mamamatay. Pero ang Diyos, mananatiling Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, do you know your purpose in life? Sa Tagalog, alam mo ba ang layunin nyo sa buhay? Alam ba natin ang layunin natin sa ating mga buhay bilang mananampalataya? Bilang tinawag ng ating Panginoon? Hallelujah. Kaya sabi sa Pilipos chapter 3, verse 12 to 14, hindi sa nakantang ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na,
Ngunit sinisikap kong makantam ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Yan, tinawag tayo mga kapatid. Ibig sabihin po, may layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Next verse. Mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtam. Bilang mananampalataya, mga kapatid, ano ang layunin natin sa buhay? Ano po ang layunin natin sa buhay? Dapat, alam po natin, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, bilang tinawag ng Diyos, hindi yung tayo ay nakaupo lamang. Amen? Next verse, last verse. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hanggang upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen? Mga kapatid, ito po ang layunin natin, ang layunin ng bawat isa atin. Pero, bago po natin makamit ang buhay na hahantong sa langit, dapat meron po tayong gawin. Hindi yung kabasta nakaupo lang tayo. Dapat meron po tayong gawin upang makamit natin ang buhay na walang hanggang. Kapares ng video na dalawa. Isang lalaki, isang babae. Yung isang babae, nagsumikap siya, may ginagawa siya. Pero yung lalaki, nagsusumikap din. Pero anong ginagawa niya? Makamundo. Masyado siyang abala. Anong pinuntahan? Langit at impyerno. Kaya mga kapatid, dapat alam natin ang layunin natin sa ating buhay. At bago natin makamit ang buhay na malanggan, dapat may ginagawa tayo. Amen? Unang layunin na dapat nating malaman ay yung right perception about God. Yan. Yung tamang pangunawa tungkol sa Diyos or tamang pangunawa tungkol sa kalooban ng Diyos. Dapat alam po natin ito bilang mananampalataya. Hindi dapat alam mo lang na Diyos. Alam mo lang, hindi, oo, alam natin may Diyos. Pero alam mo ba ang kalooban ng Diyos? Alam mo ba ang layunin sa atin ng Diyos? Yan po dapat po nating malaman ang kalooban ng Diyos upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kung hindi, yun, alamin natin. Kaya unang right perception about God is sa Mateo chapter 22, verse 37. Unang right perception, yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Amen? Hallelujah. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Pero tayong mga pinili at tinawag ng Diyos, minsan mas iniibig pa natin ang sanglibutan kaysa Diyos. Kapares nga po ng video na ipinilabas ko, dalawang naglilingkod dati, pero yung isa, mas pinili, mas inibig pa niya ang sanlibutan. Anong kinahinatnan? Impyerno. Kaya mga kapatid, dapat alam natin ang pagkatawag sa atin ng ating mga. Dapat alam natin ang layunin na sa ating buhay. Kaya kung tayo ay pinili at tinawag ng ating Diyos, dapat masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi yun tayo masyadong nagugugol sa takbo ng sanlibutan ito. Dahil pag tayo naggugol sa takbo ng sanlibutan ito, alam na po natin ang mangyayari. Kahit alam natin, kilala natin ang ating Panginoong Hesus. Pero ang kalooban ng ating Panginoong Hesus, hindi natin sinusunod. Hanggang doon lang ba tayo? Kilala natin? No, dapat hindi po ganun tayo. Dapat sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. At pag inibig natin ang sanlibutan ito, sinasabi ko nga po sa inyo, mapaparis po tayo kapares ng isang lalaki. Dahil sabi sa Santiago, chapter 4, verse 4, Santiago, yan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos?
Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Sino po ang umiibig sa sanlibutan? Taas po ang kamay. Wow, praise the Lord. Walang umiibig. Salamat, perfect. Perfect. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Pero hindi natin alam. Hindi natin alam. Kasi ang Diyos lang ang hahatol sa atin. Ayoko kayong hatulan. Ayoko kayong husgahan. Pero, ang Diyos lang ang hahatol sa atin sa ating mga ginagawa sa sanlibutan ito. Amen? Paalala mga kapatid, sabi, mga taksil. Hindi kayo ha. Sinasabi ko lang, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kapares ng isang lalaki. Amen? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Hallelujah. Kaya kung gusto natin maging kaibigan ng Diyos, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Sabi pa, inulit pa yan sa Romans chapter 8, verse 7. Romans chapter 8, verse 7 na yan. Kaya nga, kapag sinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Bakit? Bakit hindi natin masunod? Ikaw lang po ang makakasagot nan. Kung bakit hindi natin masunod. Siguro nga, baka mas priority natin ang mga bagay ng sanlibutan. Pero sabi ko, paalala mga kapatid, pag pinariority natin ang mga bagay ng sanlibutan, mapapahamak po tayo tulad ng isang lalaki na dati silang magkasama, nag-chat-chat, nagsisimba, pero na-priority niya po niya ang mga bagay ng sanlibutan. Inuna niya ang maghanap buhay, magtrabaho, magpayaman. Hindi po masama ang magtrabaho, hindi po masama ang magpayaman. Kailangan po natin yan, yung pera. Kasi ang hirap po talagang kumilos pagka walang pera. Para si Sister Joanne, para nagkakasakit pagka walang pera, nanlulumo talaga siya. Ang hirap talaga. Aminin mo natin, hindi talaga. Pag wala talagang pera, ang hirap talaga. Parang hindi ka talaga makagalaw, parang nakabandage kang ganyan. Parang ngayon, ma-stroke ka na talaga eh. Kaya nga, Sister Joanne, wala talaga. Nagkakaroon ng migraine ba ang tawag doon? Ayun, pasensya na, ayun. Basta yun, nahihilo kasi ang dami talagang bayarin dito sa church eh. Sunod-sunod yung nagte-text sa kanya, sunod yung nagme-message, ito, babayarin. Wala. Nagtitiwala kami sa Panginoon. Ayun. At gumagawa ng himala ang Panginoon. Amen? Magtiwala tayo mga kapatid sa Panginoon. O, di ba? O, yung church natin, napakaganda. Dahil sa tulong at suporta nyo, dahil sa habag ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay. Yung, may promise naman ng ating Panginoon. Sabi sa Romans chapter 8 verse 6. Ayan, sabi, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Oh, mga kapatid, alam naman natin na ang pagsunod sa hilig ng laman ay sa kamatayan. Bakit pa natin ginagawa, mga kapatid? Bakit? Ba't hindi natin mapigilan? Ano ba talaga? Paulit-ulit na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Paulit-ulit na tayo hinahamon ng mga pastor. Pero bakit hindi natin maiwasan ng mga tawag na laman makagawang mga kasalibutan? Sabi, ang pangsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Kamatayan niya, mga kapatid. Ang bunga ng kamatayan, kasalanan, kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ano pa susundin natin? Napakaganda napakaganda na sinasabi. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Saan pa tayo susunod? Sa kanino tayo susunod? Sa laman o sa Espiritu? Amen. Sa Espiritu, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, alam natin ang layunin natin sa buhay. Alam natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Amen? Dahil ito ang magliligtas sa atin, ito ang magpapalakas sa atin, ito ang magpapalaya sa atin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Yan. Okay. Pangalawa, mga kapatid, pangalawang kailangan nating malaman sa kalooban ng ating Panginoon, right
perception about God is yung sa Matthew chapter 22 verse 39. Yan. Ito po ang pangalawang kalooban na kailangan nating malaman, kalooban ng ating Panginoong Hesus. Sabi, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Yan. Amen. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Pero, bakit hindi natin maibig-ibig yung mga kapwa natin, lalo na yung mga nanakit sa atin? Bakit? Yan. Ito ang tanong eh. Ito ang matinding tanong. Bakit hindi natin maibig-ibig yung ating mga kapwa? Lalo-lalo po yung mga nakapanakit sa atin. Bakit? Bakit po? Sabi sa 1 John chapter 4 verse 11 to 13. Yan. Kung bakit hindi po natin maibig-ibig yung mga kapwa natin, lalo-lalo yung mga nakapanakit sa atin. Sabi, mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Malinaw po ha. Next verse. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos. Wow, nasa atin ang Diyos. Malinaw. At nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Yan, yung pala yung kaya pala hindi tayo maibig-ibig natin. Now, okay, next verse. Dito. Last verse. Yeah. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Yun, mga kapatid. Kaya pala, mga kapatid, tayo po ay hirap umibig dahil wala po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. Kahit po tayo nagsisimba dito, mga kapatid, kahit tayo umaati sa gawain, pero kung hindi mo maibig-ibig yung mga kapatiran natin, lalo yung mga nakapanakit sa atin, wala po sa atin ang Diyos at wala po sa atin ang Espiritu ng Diyos dahil ang bunga ng pag-ibig ay ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig. Amen? Kaya, nakakalungkot po talaga, nakakalungkot. Matagal na tayo mananampalataya. Yung papasok ka dyan papasok ka, uupo ka dyan, yung parang wala ka malang kinamayan, wala ka malang binati. Nasa atin kaya ang Espiritu, no? Yung papasok ka lang, tapos lalabas ka na uli, wala ka malang kinausap. Dapat hindi tayo ganun. Kasi matagal na tayong mananampalataya. Matagal na tayong lingkod ng Panginoon. Pero bakit ganun ang puso at isipan natin? Parang wala. Ano sabi? Malamang wala sa atin ng Diyos kasi wala din sa atin ng Espiritu. Kasi kung nasa atin ng Diyos, kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, malamang marami kang kausap, marami kang kinakamayan. Kasi ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid, alalahanin natin, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga po, hindi lahat ng pumapasok dito sa church ay nasa Kanya ang Diyos. Nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Liban lang mga kapatid, na kung talagang ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos, malamang kasama mo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yan. O kaya siguro, kaya hindi mo makamayan, hindi mo makausap. Dalawa lang naman yan eh. Dalawa, either nahihiya ka, either may pride ka. Yan lang yan mga kapatid. Yan lang yan. Yung mga ganyan, siguro nga nahihiya tayo, kaya tayo, sana, nawa, nahihiya lang tayo. Pero kung tayo ay may pride, yun ang mahirap. Kasalanan po ang pride. At ang bunga ng kasalanan is kamatayan. Amen? Kaya mga kapatid, tanggalin na po natin sa ating puso, sa ating isip, ang nahihiya at ang pride sa ating buhay. Manatili sa atin
ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Okay, kaya love your enemy. Matthew chapter 43 to 48. Yan. Love your enemy, mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Sige nga po, Brother Justin. Ha? Matthew chapter 5 verse 43 to 48. Yan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan, sabi. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kapwa at kamuhian ang inyong kapwa. Yan. Next verse. Sige, unawain niyo po ha. Sorry, ayun. Salamat sa pagtutuwid. Accepted. Handa po akong tanggapin yung mga bagay na pagtutuwid kasi talagang kulang talaga ako sa karunungan, kulang ako sa kaalaman. Dahil yan, humihingi talaga ako ng karunungan at kaalaman sa ating Panginoon. Yan lang po ang aking sandata. Kasi sa totoo lang, mas matalino kayo sa akin, mas marunong kayo sa akin. Oo, sabi ko, paulit-ulit ko sasabihin, first year high school lang ako, hindi ko pa natapos. Kayo, mga college graduate kayo. Kaya dapat, yung mga kaloob ng ating Panginoon, yung mga karunungan, ipagamit nyo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Okay. Sabi sa 44, ngunit ito naman ang sinasabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yun po ang ating dapat gawin, mga kapatid. Hallelujah. Next verse. Upang kayo'y maging tunay na mga anak upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Kaya pala mga kapatid, sinasabi ko nga po sa inyo kanina, pag hindi tayo marunong umibig, hindi natin ama ang Diyos. Pero kung tayo iibig, sabi, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat, okay, yan, sapagkat, pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din naman sa masasama. At ang nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Next verse. Last verse nito, no? Opo, hanggang 48. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Next verse. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Last verse. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Amen? Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Kaya isa lang po ang ipinaparating ng ating Panginoong Hesus, mag-ibigan po tayo. Amen. Love your enemy. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, hindi po natin ama ang Diyos. Pero kung gagawin po natin, kung tayo iibig sa mga kapwa, sa mga nakapalakit sa atin, tunay nga po nating ama ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. Pangalawa. Pangalawang layunin mo sa buhay na dapat nalaman ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa is truly devoted to Christ. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Truly devoted to Christ. Tunay na tapat kay Kristo. Kaya kung tayo'y tunay na tapat kay Kristo, susunod tayo sa panawagan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Amen? Susunod tayo mga kapatid kung tayo'y tunay na tapat sa ating Panginoong Hesus. Susunod tayo, anumang mga bagay, anumang mga sitwasyon, anumang mga ginagawa natin, susunod tayo. Amen? Like Simon, Pedro, at Andres. Sabi sa Mateo, chapter 4, chapter 4, sumisingaw. Okay, marami. Praise the Lord. Glory to God. Okay. Alam ko naman nauunawaan nyo. Amen? Yeah, dahil binigyan tayo ng talino ng ating Panginoon. Kaya sa Mateo chapter 4 verse 18 to 20. Ito po. Yan. Kung po tayo tunay na devoted sa ating Panginoong Hesus. Sabi, minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea.
Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Yan, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Last verse. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Amen. Mapapansin niyo po mga kapatid, si Simon at Pedro, hindi pa as a Christian niya, hindi pa mangingisda pa lang po yan. Pero wala po silang pag-alinlangan dahil sa kanilang seryoso at devoted sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Isus. Iniwan nila yung lambat, sumunod lang sa ating Panginoong Isus. Kaya mga kapatid, hamon ko po sa bawat isa atin, anumang sitwasyon, anumang ginagawa natin sa ating buhay, dapat iwanan natin at sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Isus. Amen? Dahil ang ating Panginoong Isus, makapangyarihan niya, hindi niya tayo bababayaan, hindi niya tayo iiwan. Sumunod lang tayo, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Sabi ko, anumang sitwasyon, anumang kalagayan nasa ating Panginoon, anumang ginagawa natin, iwanan natin yung ating mga lambat sa ating buhay at sumunod tayo sa ating Panginoong Isus. Dahil ang ating Panginoong Isus, siya po ay makapangyarihan na kaya niya pong gawin ang lahat ng mga bagay-bagay. Amen. Kaya mga kapatid, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Isus. Sumunod tayo, tuntunin natin, hanapin natin ang kanyang kalooban dahil ang ating Panginoong Isus ang makakapagligtas sa bawat isa atin, ang magpapala sa bawat isa atin. Sabi nga sa Filipos chapter 4 verse 13, sabi ni Apostol Pablo, Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Kaya pala nagagawa ng ibang mananampalataya, ng ibang Kristiyano ang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Isus dahil nasa kanila ang ating Panginoong Isus. Kaya sinasabi ko mga kapatid, yung iba na bakit hindi makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Isus, wala ang Espiritu ng Diyos, wala ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi po kayo sinasabihan ko po sinasabi ko lang po. Kasi kung nasa atin ang Diyos, kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, makakasunod po tayo kapares ni Apostol Pablo. Sabi, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Nagawa ni Apostol Pablo mga kapatid, dahil sa kaloob ng ating Panginoong Isus. Kaya ikaw at ako, makaya natin gawin yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus. Paano natin marireceive ang Espiritu ng Diyos? Paano natin makakamtam ang Espiritu ng Diyos para tayo makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Isus? Paano mga kapatid? Kailangan po natin manalangin, mag-pray, magbasa ng Bible at umatay sa bawat gawain ng ating Panginoon. Yan po ang magpapalakas sa atin. Yan po ang magpapatatag sa atin. At yan po ang sasama sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi po natin gagawin ang manalangin, ang magbasa ng banal na kasulatan, ang umatay sa bawat gawain, hindi po tayo sasamahan ng ating Panginoong Isus. Malamang, mas pipiliin nyo ang sanlibutan. Pero pag inunan nyo po ang mga bagay na ito, nakakasigurado po ako sa inyo, sureness, nasa atin po ang Espiritu ng Diyos at makakasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Isus. At pag nagawa natin yon, masasabi mo lang sa iyong sarili na tayo ay truly devoted to God. Amen? Hallelujah! Kaya wag nating ariin. Wag natin ariin mga kapatid, na tayo ay nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At yun po ang kailangan po natin gawin. Sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Isus. Susi, para masunod natin, manalangin, mag-pray, magbasa ng Bible, at umatin sa bawat gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya bakit nagagawa ng mga pastor, ng mga leader, ng mga mananampalataya, mga ganong gawain? Kasi po, palagi pong umaati sa gawain ng ating Panginoon, palagi pong nananalangin.
Kaya mapapansin nyo, tanongin nyo sa sarili, bakit nga hindi ko nga po nagagawa? Siguro kulang talaga ako sa panalangin. Kulang talaga ako sa pagbabasa ng Bible. Kulang talaga ako sa pag-attend sa gawain ng ating dapat change life. Baguhin natin ang ating buhay. Baguhin natin ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. I-priority natin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Iwaglit natin, iwanan natin yung lambat. Yung lambat, yun yung mga struggle, yun yung mga pabigat sa ating buhay. Kaya kung kayo naglalaba lang tuwing linggo, iwanan niyo yun. Kung kayo may trabaho, magpaalam tayo ng maaga. Magpaalam tayo ng maaga sa ating mga boss. Huwag tayong puro lamang, puro trabaho, puro negosyo, puro kapayaman. Baka iba po ang puntahan natin, baka makalimutan na po natin ng Diyos. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, ito po talagang tumatak sa akin puso. Yung nabasa ko kung anong version, hindi ko talaga matanda na. Sabi ko sa panalangin, Panginoon, huwag niyo po akong pagyamanin. Baka makalimutan ko po kayo. At yun ang nangyayari sa mga tao sa libutan. Masyadong abala sa pagpapayaman, masyadong abala sa mga gugugol ng mga bangsa sa libutan, nakakalimutan na nila ang Diyos. Pero salamat sa bawat isa sa atin na pinapareho natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya salamat. Salamat. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Kaya, hallelujah. Kaya kung ikaw ay truly devoted kay Kristo, ayan, magagawa natin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 verse 13, magagawa natin dahil sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya isa pa, yung dapat malaman talaga natin ang layunin natin sa buhay. Malaman talaga natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo ba ang kalooban ng ating Panginoong Hesus at yung layunin natin sa buhay? Yung magbahagi ng salita ng Diyos. Ito ang number one sa bawat isa ating mananampalataya, ang magbahagi ng salita ng Diyos. Ito po ang kailangan po natin gawin. Dahil yan po ay isang utos nila ng ating Panginoon sa Mateo chapter 19, 20, 18 to 19. Okay, wag na lang po nating i-plus. Basta sinabi ko lang po, yung Goye, 28, 19 to 20. Yan. Goye and preach the gospel. Yan po talaga yung utos din ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya. Amen? Kaya, kung tayo ay talagang devoted sa ating Panginoong Hesus, sabi pa nga sa Gawa, chapter 20, verse 24. Yan, sabi, subalit walang halaga sa akin ang buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Amen? Yun mga kapatid, napakaganda. Sabi, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Kaya mga kapatid, ito po ang kailangan natin gawin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ito po ang kailangan natin gawin. Ito po ang kalooban ng isang ating Panginoong Hesus, at ito po ang layunin na sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Okay. Sino na pong inaantok sa inyo? Magkukwento po ako para matanggal po yung inyong antok. Gusto niyo po magkwento? Sige, iinom po muna ako. Inom po muna ako, tuyon-tuyo na eh. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ay, glory to God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Okay, saluhin mo, Tatay Og, ikaw naman dito. Saluhin mo, kaya mo yan. Halika. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Yun. Glory to God. Yan. Sige. Praise the Lord. Hallelujah. Whew. Glory. Praise the Lord. Amen. Okay.
Do you know your purpose in life? Ay, alam mo ba ang layunin mo sa buhay? Ayan. Pangatlo na po tayo. Saglit lang kasi may papagalitan ako ni Sister Joan pag napahaba yung pag-share ng Word of God eh. Ayan. At saka sa sobrang haba po talaga ng pangangaral, kahit ano pong ganda, at sobrang haba ng pangangaral, parang wala na rin po kung pumapasok sa isip at puso ng tao. Parang hindi na na-absorb kasi yun nga, yung sa sobrang haba na talaga. Kasi okay. Kailangan nating maikli lang, magmadali kasi may communion pa. Okay? Yan. Okay. Sige po. Pangatlo na kailangan po nating malaman na ang layon na sa ating mga buhay. Amen. Yung restoring our family. Yan. Praise the Lord. Restoring our family. Yan. Yun yung layunin ng ating buhay. Yan, sa pangatlo. Kaya po, ikaw at ako na andito sa tahanan ng ating Panginoon, yan. Isa ito sa layunin ng ating buhay. Tinawag ka ng ating Panginoon, tinawag ako, tinawag tayo. Dahil kailangan nating i-restore ang ating pamilya. Ayan. Marami tayong mga mahal sa buhay na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Marami tayong mga mahal sa buhay o kasama natin sa paglilingkod na tumalikod na. Yan. Kailangan natin po silang i-restore. Yan po ang layunin natin sa ating buhay. Kaya ikaw at ako na andito, kailangan po nating i-restore yung ating family sa laman, sa dugo, at sa espiritu. Sa espiritu, kayo po ang aking mga kapatid. Kayo po ang aking mga kapatid sa espiritu. Yung sa laman, yung aking pamilya. Kaya ikaw at ako, yan, kailangan po natin silang i-restore dahil sila po, mga nawala, umalis, tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Yung ibang kapamilya natin, mga kamag-anak, walang tamang relasyon sa atin. At ito po yung ating kailangan po natin gawin. Amen? Sino po nga nakakaalam ng kwento ni Jose? Marahil do sa mga nagbabasa ng Bible, alam niyo po yung kwento sa buhay ni Jose. At doon po sa hindi po alam yung kwento sa buhay ni Jose, magbasa po tayo ng Bible sa Genesis. Ayan, Genesis chapter 45. Basahin po natin yan para po malaman natin yung kwento ni Jose. Ayan. Amen? Sige po. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Next po. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Next. Ako si Jose, ayan, kilala niyo na po, ako si Jose, hindi ako ha, yun po. Ayan, hindi ako si Jose, si Pastor Mario po ako. Binabasa ko lang po, ayan. Ako si Jose. Ayan, baka ako, ayun pala sabi, baka si Pastor Mario pala si Jose. Hindi ako yun. Binabasa ko lang. Ayan, ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Next po. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Ayun. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Last verse. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Amen? Napakaganda mga kapatid. Kaya, ikaw at ako, tayo yung tumatayong Jose ngayon. Tayo. Para i-restore, iligtas, pagpalain ang ating mga kapatid na nawawala sa Panginoon. Para iligtas ang ating mga kamag-anak na walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Para iligtas ang ating mga kasama sa trabaho, kasama sa school, mga kaibigan. Para po sila iligtas. Ikaw at ako, si Jose po tayo. Tayo po ang ipinadala ng ating Panginoon para makakilala at mailigtas sila. Amen.
At bilang Jose sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus, marami talagang labanan. Hindi talaga mawawala yan. Kasama na po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasama na po sa pagsunod sa ating Panginoon. Hindi po mawawala yan kasi naparito ang ating Panginoong Hesus dahil sa mga makasalanan. Amen? Hindi sa mga matutuwid. Kaya anumang struggle sa ating buhay, kita mo si Jose, di ba? Si Jose, yan. Si Jose, inihulog sa balon ng kanyang mga kapatid. Si Jose, ibinenta sa Ismaelita at ibinenta namang kay Putipar, ang kapitan ng Paraon. At doon siya ginawang tagapamahala ng Ehipto, si Jose. Kaya ikaw at ako na andito upang iligtas ang ating mga kapatid sa Panginoon. Upang iligtas ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Kaya ikaw, anong mga sitwasyon, anong mga bagay, problema, pagsubok sa ating buhay, magpatuloy pa rin tayo. Kasi ikaw at ako ang gagamitin ng ating Panginoon para i-restore ang ating pamilya, para i-restore ang mga kapatid na nawawala natin sa ating Panginoon. Ikaw at ako ang gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Glory to God. Thank you, Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ayan. Minsan talaga, nangyayari talaga sa ating buhay. Dumadating talaga. Masakit talaga. Masakit. Masakit talaga. Minsan, masasaktan ka ng kapatid mo, pero wag mong tingnan yung ganong mga ginagawa ng kapatid mo. Amen? Nangyayari talaga kahit sa ating mga mananampalataya. Pero mo, inihulog sa balon, ibinenta, pero yun yung mga pagsubok sa ating buhay. Yun yung pagsubok sa ating buhay bilang mananampalataya. Doon tayo sinusubok ng ating Panginoon. Kaya wag nating tingnan yung mga anong bagay, mga problema. Dahil may plano ang Diyos sa ating buhay. Kung baga sa yung mga problemang yan ang magpapatatag sa atin. Sinusubok lang tayo ng Diyos, pero yung mga problema, yung mga hindi galing sa Diyos, yung mga sakit, mga karamdaman, galing kay Satan. Pinapinahintulot lang ng ating Panginoon. Pero ang dakilang layunin talaga ng ating Panginoong Jesus is sa Jeremiah 29:11. Ito talaga ang purpose at plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. God, hallelujah. Glory to God. Yan po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya kung tayo nakadaranas ng mga problema at pagsubok hamon sa ating buhay, walang mangyari, walang magagawa yan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Dakilang plano, punong-puno ng pag-asa. Yan po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa bawat mananampalataya, magtiwala lang tayo. Si Nanay Ella, nagtiwala sa Diyos. Ang kanyang buong pamilya, naging lingkod ng ating. Pero nung wala pa sila, grabe. Ang problema pagsubok sa buhay ni Nanay Ella, grabe. Ki Sister Bergie, nagtiwala din sa Panginoon. Grabe din ang buhay nila. Di mo ngayon, nahalos ang kanilang mga anak, naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ikaw at ako, anumang problema, pagsubok sa ating buhay, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. May planong maganda ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Si Sister Joanne, nagtiwala lang din. Nagtiwala. O ngayon, nasa harapan nyo na po ako. Dating walang kwentang tao. Dating walang kwentang tao talaga. Wala. Hindi ko talaga pinangarap itong makatayo ko sa inyong harapan, mag-share, magbahagi ng salita. Wala talaga. Pero nagtiwala si Sister Joanne. Ngayon, nasa harapan nyo na ako. Nangangaral ng salita ng Diyos para kayo palakasin, patatagin, at pagpalain ng ating at gagamitin rin kayo sa makapangyarihang parangalan ng ating Panginoong Isa. Amen? Hallelujah! Dakilang plano at pag-asa ng ating Panginoon sa bawat isa atin. Amen? Hallelujah! Kung tayo nasasaktan ng ating mga kamag-anak, kapatid sa mananampalataya, wag natin silang hatulan. Huwag natin silang hatulan, mga kapatid. Huwag natin silang hatulan. Amen? At huwag natin silang husgahan. Dahil sabi nga sa Mateo chapter 7, 1 and 2, sabi po, ayan, huwag kayong humatol
nang kayo di hatulan. Next verse. 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Amen? Sa 3. Ayan. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo naman pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Amen? Kaya mga kapatid, huwag natin silang hatulan kung sila may mga nagawang kasalanan, bagkos i-restore natin sila. Amen? Huwag natin silang hatulan kasi mahirap humatol. Baka tayo rin ay hatulan. Huwag tayong mamista sa kanila, sa kanilang mga kasalanan. Baka meron din naman tayo sa ating buhay. Huwag tayo, ha? Ganun lang. And then sa last verse, sa John 8:1-11. Ito na po, last verse na po tayo. Ayan, sabi, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Sige po, dire-diretso na po tayo, Brother Justin, pagkatapos kong basahin. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo, lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dala isang mababaing nahuli sa pangangalunya. Inihirap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong nangangalunya. 5. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa. Ano yung sinulat ni Jesus sa lupa? Wala. Walang kasalanan, yun na isinulat sa lupa, Ate Lot. Sureness ka doon? Praise the Lord. Ang galing ni Ate Lot, ha. Thank you, Ate Lot, ha. Ang galing mo, Ate Lot. Ayun, may nalaman na tayo, mga kapatid, ha. Yun daw isinulot sa lupa, walang kasalanan. Ayun. Ayan. Sa pamagitan ng daliri. Next verse. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. O, ano naman sinulat? Ha? Okay, sige. Thank you, Ate. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humatol sa iyo? Last verse. Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen? Hallelujah. Napakaganda. Amen? Gayahin natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayong hahatol, huwag tayong huhusga. Bagkos, restore our family. Amen. Hallelujah. Glory to God. Restore our family. Restore our family. Restore our family. Restore our family. Purihin natin ang ating Panginoon. Last verse pa wala. Last verse. Ito pa. John 5:39. Ayan, napakaganda rin. John 5:39. Sinalisik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Yan. Napakaganda, mga kapatid. Sinaliksik natin, mga kapatid. Umaatin tayo, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, nananalangin, umaati sa gawain. Yan. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Amen. True. Sinasaliksik natin. Amen. Sinasaliksik natin. Ang mga kasulutang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Pero, sinasaliksik nga natin ang kasulatan. Pero hindi naman natin sinusunod ang kasulatan. Amen. At dun po, napapahamak ang isang mananampalataya. Kapares nga po, no, sa video, 2 babae,
sinaliksik nila ang kasulatan, magkasama silang umaaten, nagbabasa, and then yung isang babae ay nagpatuloy sa kasulatan. Yung lalaki, hindi niya sinunod yung kasulatan. Nagpatuloy siya sa gawa ng sanlibutan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya, do you know your purpose in life? Alam mo ba ang layunin mo sa buhay? Ang layunin po natin sa buhay, saliksikin ang kasulatan, saliksikin ang kalooban ng Diyos. Sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. And mahalin natin ang ating mga kapwa gaya ng ating sarili. I-restore natin ang ating mga kapatid na nawawala. I-restore natin ang ating mga mahal sa buhay. And then, truly devoted to God. Yan po ang kailangan natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Magsitayo po tayong lahat. Praise the Lord.